Nakalabas na nga sina Gino at Aling Tanya sa Northford. Dumating naman sina Ilmo at Edith upang iligtas sina Tanya at Baby Star. Ipinaalam din ni Edith kay Tanya na ligtas si Brandon at nasa ICU ito ngayon. Ibinigay ni Tanya si Baby Star sa kanila ni Edith upang dalhin ito sa ospital dahil nakalanghap ito ng toxic gas. At kailangan muna niya mapaiwan dito dahil hindi niya pababayaan si Sky. Habang si Sky natunto naman niya ang kinaroonan ng kanyang mga kaibigan, pinalabas niya ito kaagad at ipinaalam sa kanila na kailangan na nilang tumakas dahil bukas na ang main door. Ngunit sa kanilang pagtakas, bigla na lamang sumulpot si Tori at bihag niya ngayon si Sky. Sinabihan ni Tori ang lahat na walang lalabas, mamamatay sila sabay-sabay dahil napalibutan na ang buong Northford ng bomba. Binugbog naman ni Tori si Sky upang ilabas nito ang switch ng bomba pero hindi ibibigay ni Sky ang hinihingi ni Tori sa kanya at tinitiis ni Sky ang sakit para hindi makuha ni Tori ang switch ng bomba para mailigtas niya ang mga buhay na kanyang minamahal. Wala naman magagawa sina Archie na tulungan si Sky dahil tinutukan sila ng baril ni Esteves. Hindi matiis ni Tanya ang pananakit na ginawa ni Tori sa kanyang anak, kaya sumugod siya nito at sinaksak niya sa likuran si Tori. Sumugod na rin sina Archie at Gino kay Esteves upang agawin ang baril na hawak nito at binugbog din nila si Esteves. Nung nahimatay na si Esteves, agad sumugod si Gino kay Tori upang tulungan niya si Aling Tanya. Natapo naman ang baril na hawak ni Tori at natumba din si Tori sa sahig dahil sa paghampas ni Gino sa kanya. Pero nung abala sila sa pagtulong kay Sky, hindi nila namamalaya na may baril pang hawak si Tori. Nakita naman ito ni Sky na babaril na sana ni Tori ang kanyang ina at si Gino, kaya sinakripisyo niya ang kanyang buhay upang iligtas sila. Dumating naman ang mga kapulisan at pinagbabaril nila si Tori dahil lumaban ito sa kanila. Bago tuluyang namatay si Sky, sinabihan niya ang kanyang ina at ang kanyang mga kaibigan na mahal niya ito. Sobrang nasaktan ang mga kaibigan ni Sky sa kanyang pagkamatay. Sobrang nasasaktan si Tanya na nawalan ulit siya ng isang anak. Bumalik ang lahat ng kanyang pighati nung namatay si Luna. At nagpapasalamat namang silang lahat sa kabayanihan na ginawa ni Sky na sinakripisyo niya ang kanyang buhay upang iligtas silang lahat para mamuhay sila ng masaya. After 8 months, hindi pa rin nakaka-move on si Gino sa nangyari kay Sky at napabayaan na niya kanyang sarili. At nananatili naman si Cecil sa tabi ni Gino upang ipadama nito sa kanyang anak ang kanyang pagmamahal. Naging malapit naman ang magkaibigan sina Z at Yana dahil sa kanilang mapait na karanasan noon. Habang sina Kenji at Sanya, naging matalik na magkaibigan ulit silang dalawa at may kanya-kanya na silang karelasyon nito. Gayon pa man, nagpapakasal naman sina Poch at Tim sa ibang bansa at pati rin sina Roxy at Archie, nagpapakasal din silang dalawa upang maging legal na ang kanilang pamilya. Nabawi naman nila Tanya at Brandon ang titulo ng lupa ng kanilang bahay dati at doon na ulit sila titira dahil maraming alaala sa kanila ni Sky at Luna ang nakabaon doon para mararamdaman pa rin nila na kasama nila ito. Kahit lumipas ng 1 taon, nananatili pa rin sa kanilang mga puso ang sakit na kanilang nararamdaman sa pagkamatay ni Sky at pati rin si Gino hindi pa rin niya nagawang kalimutan si Sky dahil mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. At ito na ang naging wakas ng High Street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!